Hi class and welcome back to our classroom. Ako po ulit si Madam Salinel at isa po akong teacher na nakabase dito sa Philippines. Sa video natin ngayon, babalikan natin yung pinag-aaralan natin na Adobe Flash Professional CS 5.5 kung saan nag-animate tayo ng basic objects. So, basic animation lang yung ginagawa natin sa series ng animation natin ngayon. So, ito mag-uumpisa tayo. Pipindutin natin yung Action Script 3.0 and then lalabas na yung stage natin. Again, pwede natin itong i-adjust para medyo mas malaki yung stage or mas malapad. Depende sa preference po natin. Ayan. Pag ang arrow ay pakanan, ayan, palaki po yung ating stage. Okay? So, ang pag-aaralan natin ngayon ay ang tatlong klase ng animation or movements animation. At ito ay yung tinatawag na twinning. T-W-E-E-N. So, ang ibig sabihin po ng twin is yung movement ay nangyayari in between two objects. Kaya siya tinawag na twin. Okay? So, meron tayong object 1 at meron tayong object 2. Papagalawin natin yan. Yung twin ay yung ganap or yung animation between those two objects. So, para mas maliwanag natin makita, so, gawin natin itong ating layer 1. Meron tayong blank keyframe dito. Lagyan na natin ng shape, rectangle. Ayan. So, pwede natin palitan ng color if we want to. Pili tayo dyan, and then paint bucket, and then click natin yung shape. There you go. Okay? So, this time, punta tayo dito sa ating time frame. Okay? So, halimbawa, click natin yung 40th. This time, pindutin natin yung F6. Again, yung F6, it will just copy yung kung ano yung former or yung previous content ng pinanggalingan niyang frame. So, ang pinanggalingang frame ng ating 40th frame ay yung 1 to 39. Yung laman niyan, kukopyahin niya rin. And then, balik tayo dito sa ating selection tool. Punta tayo sa object natin. Galawin natin. And then, balik tayo dito sa gitna ng mga frames natin. Sa gitna ng frame 1 at frame 40 kung saan ito yung may mga laman. So, click natin in between this frame. Ayan, kahit saan dyan. Right-click natin. At ito yung tatlong twins na sinasabi natin kanina. Yung tatlong twinning na gagamitin natin ngayon or pag-aaralan natin ngayon. Unahin natin yung classic twin. Yung classic twin, makikita natin yung movement niya. Ayan. From point A to point B. At nakikita natin yung movement in between. Ayan. Kung paano siya lumipat from point A to point B. Yan yung tinatawag nating classic twin. Okay? So, rename natin yung layer 1 para alam natin kung ano yung ina-apply nating twin. So, this is classic. This time, dagdag tayo ng layer. Ayan. So, may layer na tayo. Again, dito tayo sa frame number 1. Pili tayo ng shape. And then, lagyan natin ng ibang color. This time. Ayan. May rectangle tayo ulit. So, pwede natin yan iurong ng konti. Pantay natin sa previous. Okay? So, dito, obviously, pagdating natin sa 40th frame, hindi naman gagalaw yung dinagdag nating image, no? Yung layer 1 lang ang nilalagay natin ang gumagalaw. So, sa layer 2, hindi gumagalaw yung second object natin. So, ang gagawin natin, click natin yung 40th frame, but this time, click natin yung F7 or press natin yung F7 sa keyboard. Ano yung ginagawa ng F7 sa keyboard? Gagawa siya ng blank keyframe. Kung saan, diyan sa blank keyframe natin, maglalagay tayo ng ibang shape na may ibang color. Ayan. So, tapos, halimbawa, dito natin siya papupuntahin. Ayan. So, makikita natin ngayon yung movement. Ayan.
Okay? And then, again, click natin yung gitna, in between two object. Dito tayo na-click sa gitna ng mga objects na nasa layer number 2. Right-click natin, and click natin naman yung shape tween. Ayan. So, makikita ninyo, yung in between ay yung pagbabago ng shape at ng kulay ng second object natin. Ayan. Okay? So, yung layer 2 natin ngayon, rename natin. Double-click lang natin yan. Palitan natin ng shape. Okay? So, ayan po. And then this time, dagdag tayo ng third layer. Layer number 3. Okay, so this time, frame number 1 pa rin tayo. Gamit naman tayo ng ibang shape ngayon. Piliin naman natin yung Polystar. Sa Polystar, it can give you different shapes. Iba doon sa mga common shapes like rectangle, square, circle. Okay, so pinili natin ang Polystar. Pwede natin palitan yung color natin. Gawin natin yan. Medyo pinkish. This one. And then, tool settings. Options tayo. Dito, meron tayong options. Tool settings siya. So, pwede tayong pumili sa polygon or star. Piliin natin yung polygon. Para pwede tayong pumili ng different sides. So, pwede tayong square pa rin or pwedeng pentagon, or any shapes na may more than 5 sides or more than 4 sides rather. So, halimbawa, pinili natin yung pentagon. So, 5 sides ang ginawa natin and then okay natin ito. This time, drawing natin dito sa ating shape. Okay, so lumagpas siya. So, selection tool tayo. Kunin natin siya para dito siya sa loob. There you go. Yan. But this time, makikita natin na hindi gumagalaw ngayon yung ating object, no? So, unlike ng first and second layer natin, may movement na. This time, etong ating object, wala tayong i-click sa 40th frame. Pero diretso tayo sa gitna ng first frame up to 40th frame dun sa layer number 3. Click natin yung gitna and let us now apply motion tween. Then, okay lang natin to. And makikita natin yung object natin kanina, meron na siyang square na nakapaligid dun sa mismong object at merong circle sa loob. Ang gagawin lang natin, tatapat lang natin yung cursor natin. Make sure naka-selection tool ka. Tatapat natin yung cursor natin dito. Click natin. Dali natin doon sa destination niya. And then, makikita natin, meron ngayong lines na may dots in between, no? At magmula doon sa pinanggalingan ng object natin up to the destination. So with this, makikita din natin yung cursor natin. Kapag tinapat natin doon sa mga dots, nagkakaroon siya ng curve doon sa kanyang cursor. So, pag lumalabas yan, pwede natin i-curve yung path ng ating object. Okay? So, ano mangyari niyan? Ito yung mangyari niyan. Ayan. Kita na mo, nagkaroon siya ng sarili niyang path. At lahat yan ay nangyari in between the shapes or places of our objects. Control-Enter natin para makita natin. So, ayan yung itsura niya. At yan po ang lesson natin sa animation series natin, episode number 2, kung saan pinag-aralan natin ang classic tween, shape tween, at motion tween. Kung nagustuhan ninyo ang lesson natin ngayon, pwede nyo nang i-click ang like button, share nyo na rin ang video na to para mas marami pa tayong ma-invite sa susunod nating klase. Thank you very much for watching and always remember, be kind to one another. God bless.